Okay, so for today's video, ngayon ay gugupit tayo ng semi-mullet V-shape. Ito ay may hawig sa kunay, sa burst fade ba. Ito ang sikat sa amin kadalasan ganito ang paggupit nila sa amin ay. Okay, so ngayon ay start tayo. Gawa ako ng lining sa ilalim. Tapos tanggalin natin ang mga buhok na ito. Para agad ay meron na tayong guideline ba. So talim talaga ng gamay na ito ay. Nasira pa nga ang talim niyan na parang nabaksak ata Tanggal ba ang isang talim pero matalim pa rin Okay, so dito gamit ako ng 1.5 na guard. So paikot ko lang ito at linis lang ng konti. Subukan natin mag-con ngayon ay shadow ba kung kaya natin. Okay, pagkatapos ay gumamit ako ng number 1 guard. Ito ay nilaro ko lang. Open and close ba? Para medyo masarap ba? Masarap ba ang paghahagod? Okay, pagkatapos niyan ay gamit ako ng 0.5. Ito ay open and close lang din. Nilaro ko lang ito. So, dahan-dahan lang hagod nito pansinin nyo naman ay ang hagod ba? Sarap ng hagod Ito ay bagya-bagya din lang. Kumbaga may pagka-slow motion ba. Kumbaga para bang si Michael Jordan. Nakahangin ba sa taas. Bagyang-bagya lang ba sumasahid ang buhok para medyo maganda ang blending ba. Ayun So pansinin niyo ay nawawala ng mga buhok. So yun ay nasa tamang diin lang ng kamay. Para sakto lang ba ang kain. Okay, so ngayon ay gumamit ako ng detailer para maglinis ng kaunti. So papasinin nyo ay parang ganda na Ganda na Angas-angas na Okay, so debris cut tayo. Leverage cut pala. Baka meron na naman mag-comment dyan Joke lang yun. Okay, so ngayon ay guhit na tayo ng leverage cut natin. Pormahan na natin ang gilid. I-slice na tayo dito para diretso ba. Halos dulo lang ang tinanggal ko para may konting forma. Kasi kapag tumubo ay ang pangit tingnan So dito ay dahan-dahan lang tayo para medyo swabe pa ang tirahan natin dito sa gilid Ganda diretso yan. So binabalik-balikan ko para medyo malinis-linis talaga. Ganda na ng blending So inilalim ko lang yan. Kunin lang natin yung konting dumi sa ilalim para duluwa lang natin Okay, so dito binasa ko na. At ito na. Bleed na tayo. Tanggalin ba natin yung mga dumi. So, ingat lang kayo sa mga bago-baguhan po na gumagamit ng blade. Kapag kayo ay medyo napadiin ay tukla po ang balat ng ating kliyente. Dahan-dahan lang po ang pitik. Pulsuan lang po yan mga ka-brother Okay, so dito ay ahit na rin tayo sa ilalim. So ginawa ko dito ay pasalapsap ba ng kaunti para medyo kain ang buhok, para malinis ba. Okay, ganda So formado na Ganda So kalahati pa lang yan pero kita na natin ang forma Ang buhok lang ng customer ay parang kakaiba ba. Parang hindi masagat ang blade Okay, so dito line din ako. Pinorma ko ng gilid 1.5. So as usual din same process lang bang ginawa natin 0.5 at nag-0 na rin ako para medyo maangas na. Nakikita nyo na yung forma mga ka-brother ayun maangas na. So ahit na rin ako dyan. Para itong likod pakita ko sa inyo paano tayo mag semi V-shape ba. Ito yung sinasabi ko sa inyong mullet na semi V-shape. Ito yun. Ganito ang sikat sa amin may pagkawig ba sa burst fade. Konting lang ba. Hindi masyadong mataas at pababa siya Hindi siya katulad ng mga burst fade na mataas Okay, so dito ay nagplangketa na ako dahil ito ang laging pumipinis sa atin yung plangketa na ito. Ito ang nagtatanggal ng mga mulmul ba.
Kaya maganda rin ang matutunan nyo ang plangketa. Sa mga bagong barbero dyan, mahirap magplangketa pero pag nasanay ka ay masasanay ka din, gagaling. Tiyaga lang sa mga bagong sa mga bagong nag-aaral ba. Okay, ito ang kanyang buhok, ano? Ang ating kliyente. So, di naman gaano makapal. Okay, ito ang ating finished product. Ganda, oh. Ang linis, ano? Yung leverage cut niya ay diretsong-diretso, yo. Oh, may pagka semi B-shape talaga ito. Ay, semi burst fade ba? Pero kuha na natin konting shadow, ano, ng pagkakakuan. Oh, ganda, oh. Linis, ano? So, ganyan lang mga tirada natin ng semi B-shape ba? Malinis. Okay, isang follow naman dyan at share naman. Palex na rin. Thank you. Thank you, Lord.